Nakaupo ako sa harap ng kubo, nagbabakbak ng kamoteng kahoy, habang ang amoy ng bagong lutong suman mula sa lumang kaldero ni nanay ay bumabalot sa hangin. Mainit, malapot ang gabi, parang hinintay ng mundo ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang kutsilyo sa kamay ko'y dumausdos sa balat ng kamote, pero ang pakiramdam ko'y hindi sa kamote nakatuon. May kung anong malamig na humaplos sa batok ko, parang may nakatitig. Hindi ko maalis ang tingin sa paligid, sa mga palayan sa di kalayuan, kung saan ang mga alitaptap ay kumikislap na parang maliliit na bituin. Pero kahit gaano kaganda ang gabi, may mali. "Kain na, Ana!" Sigaw ni Lolo Isko mula sa loob ng kubo. Ang boses niya ay nahalo sa ingay ng kawayang sahig na tumitigis. Tumayo ako. Inayos ang buhok na tumakas sa pagkakapusod at nilingon ang hapag. Doon, sa ibabaw ng dahon ng saging, nakapatong ang suman. Bagong luto, dapat mainit-init pa, pero bakit parang masyadong maputla? Halos kumikinang ito sa dilim, hindi natural. "Ano to?" Bulong ko. Dahan-dahang tinusok ng daliri ang malagkit na bigas. At doon ko napansin, gumalaw ito. Parang kumurap. Tumalo ng puso ko. Tumawa ako. Pilit. Kasi baka pagod lang ako. O baka ang init ng araw kanina ang dahilan. Pero ang lamig sa batok ko'y hindi nawala. Ako si Ana, 22 taon. Nakatira kasama si Lolo Isko sa simpleng baryo namin sa tabi ng Balete, 3. Walang gaanong nangyayari rito. Magtanim, magdasal, matulog ng maaga. Ang buhay ay tahimik. Maliban sa mga kwentong pamahiin na madalas ibinubulong ng mga matatanda. Pero ngayong gabi, parang may nagbago. Tapos na akong maghugas ng pinggan sa ilalim ng gaserang nakasabit sa dingding. Ang liwanag nito'y mahina, nagpapalabas ng mga anino na parang buhay. "Lolo, may narinig ka ba?" Tawag ko, pero humihilik na siya sa duyan niya sa sala. Ang mga pinggan ay nagkakalinangan sa lababo. At ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay masyadong malakas. Parang hinintay nila ang katahimikan para sumigaw. Lumabas ako sa maliit na pintuan ng kubo, hawak ang palda ko, at doon ko siya nakita. Si Elias nakatayo sa may kulungan ng kalabaw, nakasandal sa pader na gawa sa kawayan. Ang buwan ay nasa likod niya, at ang mga mata niya ay kumikinang, parang salamin na hinintay ang liwanag. "Magandang gabi," sabi niya. Ang boses niya ay malambot, parang tubig sa ilog na dahan-dahang dumadaloy. Natigilan ako. Sino ang maglalakas loob na bumisita sa ganitong oras? Walang dumadalaw ng ganoong kalalim na ang gabi, lalo na't malayo ang kubo namin sa sentro ng baryo. Ngumiti siya, mainit ang ngiti, pero ang anino niya sa lupa, parang may pakpak, kumikislap-kislap, hindi tumitigil kahit walang hangin. Hinawakan ko ang Santo Niño na medalya sa leeg ko, nanginginig ang mga daliri ko. "Sino ka?" Tanong ko, pero sa halip na sumagot, itinikwas niya ang sombrero niya at naglakad palayo, tungo sa dilim ng palayan. Ang hangin ay biglang naging mabigat, parang darating ang ulan, pero walang ulap sa langit. Tumakbo ako pabalik sa loob, isinara ang pinto at nilock ito. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, parang tambol sa pista. Nilingon ko ang hapag, ang dahon ng saging kung saan nakapatong ang suman kanina. Pero wala na ito. Nawala ang suman, parang hinintay lang na tumalikod. Ako, sa halip may narinig akong bulong, mahina, parang sinasabi ang pangalan ko. "Ana." Niyakap ko ang mga tuhod ko, nakaupo sa sahig, habang nakatitig sa dilim. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba, pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko, may mali. Ang gabi ay hindi na pareho. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw, parang mga daliri na hinintay ang tamang oras para dumakma. Ang medalya sa leeg ko'y biglang naging malamig, parang yelo sa balat ko. "Lolo," sigaw ko ulit, pero walang sagot. Ang hilik niya ay patuloy. Pero parang may iba pang tunog na kasabay nito. Parang yabag. O kaya'y pagkaskas ng kuko sa kawayan. Lumapit ako sa bintana. Dahan-dahang hinawi ang kortina. Walang hangin.
pero gumalaw ang tela. Sinong nandyan? Bulong ko, kahit alam ko na walang makakasagot. Ang balete tree sa di kalayuan ay nakatayo, tahimik, pero parang may nagtatago sa mga sanga nito. Ang mga alitap-tap ay nawala na, at ang katahimikan ay masyadong mabigat. Parang hinintay ang susunod na mangyayari. Bumalik ako sa hapag, hinintay na makita ulit ang suman, pero wala pa rin. Ang amoy nito'y nanatili, matamis, pero may bahid na kakaiba, parang lupa o dugo na sariwa pa. Hinintay ko ang umaga, pero ang oras ay parang hindi gumagalaw. Ang bawat segundo ay parang hinintay ang isang bagay na hindi ko gustong makita. Ang Santo Niño sa altar namin ay nakatitig, pero ngayon parang iba ang mga mata nito. Hindi na mapayapa. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko, pero ang lamig sa batok ko'y hindi nawala. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ulit ang bulong. Ana, malinaw na malinaw, parang nasa loob ng kubo. Lumunok ako, hinintay na mawala ang takot, pero hindi ito nawala. Ang mga anino sa dingding ay parang tumatawa at ang suman, kung nasaan man ito, parang hinintay ako. Hinintay ko ang sagot mula sa dilim, pero wala. Ang tanging narinig ko ay ang mahinang bulong ng pangalan ko. Paulit-ulit, parang tawag mula sa kung saan. Huwag kang lilingon, Ana, sabi ng boses sa dilim. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang bulong. Mula sa labas ba, sa loob ng kubo, or sa loob ng ulo ko. Parang hangin itong dumaan sa mga siwang ng kawayan, mahina, pero malinaw, parang sinadya na tawagin ako. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na hangin lang yon, napagod lang ako. Pero ang tibok ng puso ko'y parang tambol na hindi tumitigil. Hinawakan ko ang mga tainga ko, pilit na hinintay na mawala ang boses, pero lumakas lang ito. Ana, parang may daliring humihila sa loob ng ulo ko. Hinintay na sumagot ako, ang gasera sa mesa ay kumislap, at ang mga anino sa dingding na nipa ay parang biglang naging matutulis, parang mga kuko na kumakaskas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana, pero walang gumagalaw sa labas. Walang Elias, walang hangin, tanging ang balete tree na nakatayo sa di kalayuan, parang kamay ng higante na hinintay. Ang gabi, parang panaginip lang. Bulong ko, pilit na kinakalmahan ang sarili. Pero kahit sinabi ko yon, hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali. Kinuha ko ang kandila mula sa altar, ang maliit na kandilang nakapatong sa harap ng Santo Niño. Sinindihan ko ito at habang nanginginig ang kamay ko, bumulong ako ng dasal sa Birhen Maria. Inay, gabayan mo ako. Pero ang apoy ng kandila ay biglang gumalaw. Parang may humihip dito. Kahit walang hangin sa loob ng kubo, ang amoy ng gabi ay naging mabigat. Parang may hinintay na mangyari. Biglang tumigil ang hilik ni Lolo Isko. Ana, bakit gising ka pa? Tanong niya. Ang boses niya ay parang nagising mula sa malalim na tulog. Umupo siya sa duyan, ang mga mata niya ay naniningkit habang tinitingnan ako. Hindi ko sinabi ang tungkol kay Elias o ang suman na nawala. Alam ko ang sasabihin ni Lolo, na imahinasyon ko lang ulit, na masyado akong nagpapadala sa mga kwento ng matatanda. Pero kahit sinubukan, kung ngumiti at sabihin, wala po Lolo, natakot lang ako sa dilim. Hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Ang hangin sa loob ng kubo ay parang may amoy na, maasim, parang prutas na panis na, o kaya'y lupa na hinintay ang ulan. Humiga ako sa banig, hinawakan ang medalya ng Santo Niño sa leeg ko. Pilit kong ipinikit ang mga mata, hinintay na makatulog, pero parang ayaw akong hayaan ng gabi. Ang bawat tunog, ang tiktik ng kawayan, ang mahinang ugong ng mga kuliglig, ay parang hinintay na may sumigaw. Hindi ako nakatulog. Ang dilim sa likod ng mga mata ko ay parang buhay, at ang boses na iyon, Ana, hindi ito tumigil. Nang sumikat ang araw, hinintay ko ang liwanag na magpapakalma sa akin. Kinuha ko ang walis tingting at nagsimulang magwalis sa bakuran, hinintay na mawala ang takot sa bawat hagod. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga ibong umaawit sa mga puno. Pero habang nagwawalis ako,
napansin ko ang isang bagay sa lupa. Mga bakas ng paa, masyadong malaki para sa tao, at may mga kuko na parang sa hayop. Umikot ang mga ito sa paligid ng kubo, parang may nagpapalibot sa amin kagabi. Santo Niño, protektahan mo kami, bulong ko, nanginginig ang boses ko. Sinundan ko ang mga bakas dahan-dahan hanggang sa huminto ang mga ito sa paanan ng balete tree. Doon, biglang nawala ang mga bakas, parang hinintay ng lupa ang mga ito. Ang balete ay nakatayo, tahimik, pero parang may nagtatago sa mga sanga nito. Ang lamig ay dumaloy sa katawan ko at mabilis akong umatras. Sino kaya yon? Bulong ko habang tinitingnan ang walang laman na palayan. Pero noon ko narinig, isang mahinang ugong, parang boses na nakakulong sa loob ng puno. Hindi ito malinaw, pero parang hinintay akong lumapit. Tumakbo ako palayo, pabalik sa kubo, pero ang pakiramdam na may sumusunod ay hindi nawala. Pilit kong hinintay na mawala ang takot, pero hindi ko magawa. Para makalimutan ang lahat, nagpasya akong pumunta sa palengke. Ang sikat ng araw, ang ingay ng mga tao, ang amoy ng isda at saging. Siguro ito ang kailangan ko para makalimutan ang kagabi. Sa palengke, habang naglalakad ako sa pagitan ng mga tindahan, nakita ko siya ulit. Si Elias, bumibili ng mangga sa isang pwesto. Ngumiti siya sa akin, masyadong perpekto ang ngiti niya, parang hinintay niya ako. "Ana, kamusta?" sabi niya. Parang matagal na kaming magkakilala. Gusto kong tanungin kung bakit siya nandito, kung bakit siya sa kubo kagabi, pero parang bigat ang dila ko. Ang mga mata niya ay tumitig sa akin ng masyadong matagal at nang umalis siya napansin ko ang anino niya. Hindi ito tumugma sa mga hakbang niya. Parang may pakpak, umaalon, parang hinintay ang tamang oras para lumipad. Ang palengke ay biglang naging tahimik sa pandinig ko, kahit na puno ito ng ingay. Ang mga mangga sa pwesto ay parang hinintay akong tingnan muli, at ang amoy ng palengke ay nagbago. Muli, parang panis na prutas. Hinawakan ko ang medalya ko, hinintay na mawala ang takot, pero ang mga mata ni Elias ay parang nanatili sa isip ko. Nang makauwi ako, ang kubo ay tahimik, pero ang mga bakas ng paa sa labas ay parang mas malinaw ngayon sa liwanag ng araw. Ang balete tree ay nakatitig pa rin, at ang ugong na narinig ko kanina ay parang nanatili sa hangin. "Ana," bulong ng hangin ulit, pero ngayon, parang mas malapit ito. Hinintay ko si Lolo na magising, pero kahit nandyan siya, pakiramdam ko mag-isa. Ako. Ang anino ni Elias, ang mga bakas sa lupa, ang suman na nawala, lahat ng ito ay parang hinintay akong malaman ng isang bagay. Pero ano? Ang medalya sa leeg ko'y biglang naging mainit, parang hinintay na magsalita ito. Pero wala akong narinig, maliban sa ugong mula sa balete na parang hinintay akong lumapit muli. "Lumayo ka sa puno, Ana," bulong ng hangin. Nang mapisil ko ang mga mata ko, nawala ang anino ni Elias, pero ang lamig sa hangin ay nanatili, parang humaplos sa balat ko. Nakatayo ako sa gitna ng palengke, pero parang nawala ang ingay ng mga tindera, ng mga tricycle, ng mga batang tumatakbo. Ang mundo ay naging malabo, parang hinintay akong gumalaw. Ang tiyan ko'y biglang kumirot, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang pananabik, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero naroon, hinintay akong hanapin ito. "Ana, okay ka lang?" tanong ng isang tindera, ang babaeng nagbebenta ng saging na lagi kong kinakausap. Ngumiti ako, pilit, at tumango. "Opo, okay lang," sabi ko. Pero mabilis akong naglakad palayo, hinintay na makauwi. Ang mga paa ko'y parang mabigat, pero ang isip ko'y hinintay ang kubo, ang hapag, ang katahimikan. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Si Lolo Isko ay nasa likod, nag-aayos ng mga tanim. Hindi ko sinabi ang tungkol sa palengke, o ang anino ni Elias, o ang pananabik na parang kumakain sa loob ko. Hinintay ko ang gabi, hinintay na mawala ang pakiramdam, pero hindi ito nawala. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Ang balete tree ay nasa harap ko. Ang mga ugat nito'y parang buhay, gumagapang patungo sa akin, hinintay akong hawakan.
Ana, bulong nila at ang boses ay parang hinintay akong sumagot. Nagising ako, pawisan, tuyo ang bibig ko. May lasa ng metal sa dila ko parang dugo, pero wala namang sugat. Ano to, Diyos ko? Bulong ko habang tumatakbo sa maliit na salamin sa dingding. Basag-basag ito, pero nakita ko ang refleksyon ko. Ang mga mata ko parang mas madilim, parang hindi sa akin. Pinilit kong kalimutan, sinisi ko ang init ng araw, ang pagod. Tinulungan ko si Lolo sa umaga, nagwalis, nagluto, pero ang pananabik ay lumakas. Parang may humihila sa akin, hindi sa tiyan, kundi sa kaluluwa ko. Hinintay akong pumunta sa kung saan, pero hindi ko alam kung saan. Nang dapit hapon, natagpuan ko ang sarili ko malapit sa balete tree. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Ang mga paa ko'y parang naglakad ng kusa. Ang hangin ay puno ng amoy ng sampagita, pero may halong maasim, parang dugo na natuyuan na. Bakit ako nandito? Bulong ko. Pero ang mga paa ko'y hindi tumigil. Narinig ko ang kaluskos mula sa mga sanga sa itaas. Mas mabigat kaysa sa ibon, mas malalim kaysa sa hangin. Tumingala ako, pero wala akong nakita. Ang pananabik ay biglang lumakas, parang hinintay akong umakyat. Ang mga kamay ko'y humawak sa magaspang na balat ng puno bago ko pa mapigilan. Malamig ang balete, pero parang buhay ito sa ilalim ng mga daliri ko. Ang bawat ugat ay parang hinintay akong hawakan pa. Ana, umuwi ka na? Sigaw ni Lolo mula sa malayo at ang boses niya ay parang hinintay akong iligtas. Naputol ang pananabik at tumakbo ako pabalik sa kubo. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Parang hinintay ang isang bagay na hindi ko gustong makita. Sa hapunan, hindi ako makakain. Inihanda ni Lolo ang adobo, ang paborito ko, pero ang amoy nito'y mali. Parang abo, parang nasunog na bagay. Ana, kain ka, sabi ni Lolo. Nakakunot ang noo. Pilit akong ngumiti, pero ang mga daliri ko'y nanginginig. Hinintay ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kinuha ko ang kutsara, pero parang may humihila sa kamay ko. Hinintay akong tumigil. Nang gabing iyon, narinig ko ulit ang ugong mula sa balete. Pero ngayon, parang nasa loob ng ulo ko. Sinindihan ko ang 3 kandila sa altar. Hinintay na mapayapa ang isip ko. Santo Niño, iligtas mo ako, bulong ko. Pero isa-isa, namatay ang mga kandila kahit walang hangin. Sa dilim, nararamdaman ko. May nakatitig, hinintay ang tamang oras. Bumulong ako ng pangalan niya. Elias, kalahating inaasahan ko na sasagot siya, pero ang katahimikan ay mas malakas. Ang pananabik ay nanatili, hinintay akong sumuko. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw ulit, at ang ugong sa ulo ko ay parang hinintay akong lumapit muli sa balete. Hinintay ko ang umaga, pero ang gabi ay parang ayaw akong bitawan. Ang medalya sa liig ko'y biglang naging mabigat. Parang hinintay na magsalita ito. Pero ang tanging narinig ko ay ang ugong at ang pangalan ko, paulit-ulit. Parang hinintay akong sumagot. Huwag kang sumagot, Ana, sabi ng boses sa loob ng ulo ko. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng mahinang pagaspas, parang pakpak ng ibon na humampas sa dilim. Napaupo ako ng tuwid. Ang mga daliri ko'y mahigpit na nakahawak sa medalya ng Santo Niño. Halos bumaon na ito sa palad ko. Ang kubo ay tahimik, pero ang hangin sa loob ay parang buhay. Parang may humihip sa balat ko. Hinintay akong gumalaw. Diyos ko, tulungan mo ako, bulong ko, habang kinuha ko ang kandila mula sa altar. Sinindihan ko ito, pero ang apoy ay halos hindi tumagal. Kumikislap na parang hinintay na mamatay. Ang bawat tunog sa labas, ang mga kuliglig, ang yabag ng kawayan, ay parang hinintay akong kabahan. Hindi ko na kaya ang bigat ng gabi. Nang sumikat ang araw, nagpasya akong pumunta kay Aling Nida, ang albularyo ng baryo. Ang kubo niya ay malayo, nakatago sa likod ng mga puno ng niyog, pero alam ko na kailangan ko siyang kausapin. Habang naglalakad, ako ang mga paa ko'y parang hinintay ng lupa. At ang pananabik sa dibdib ko ay hindi nawala. Pagdating sa kubo ni Aling Nida,
Sinalubong ako ng amoy ng mga damo at usok. Ang loob ay puno ng mga anting-anting na nakasabit sa kisame. Mga buto, balahibo, at mga hinintay na bagay na hindi ko maipaliwanag. "Ana, bakit ka nandito?" Tanong niya. Ang mga mata niya ay matalim. Parang nakikita ang loob ng kaluluwa ko. Umupo ako sa banig sa harap niya at sa unang pagkakataon, inilabas ko ang lahat. Ang suman na parang kumurap, ang pagbisita ni Elias, ang mga bakas ng paa na may kuko, at ang pananabik na parang kumakain sa akin. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang mukha ni Aling Nida na nagbago. Ang mga linya sa noo niya ay lumalim at ang mga mata niya ay parang hinintay ang isang bagay na alam niya na. "May sumunod sa'yo," sabi niya. Ang boses niya ay mababa, parang hinintay na may makarinig. Kinuha niya ang isang maliit na, palayok na luwad at naglagay ng asin dito. Hinintay na magsalita ang apoy sa ilalim. "Hindi mo dapat sinagot ang tawag, Ana. Nanginginig ang mga kamay ko." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ko. Pero hinintay niya akong tumahimik. Kinuha niya ang isang supot na puno ng abo at bawang at inabot ito sa akin. "Ilagay mo to sa pintuan ng kubo. Huwag kang lalabas paggabi," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng babala. Tumango ako, pero ang mga salita niya ay parang yelo sa dugo ko. "Ana, hindi tao ang hinintay mo," dagdag niya. At ang mga mata niya ay parang hinintay akong maintindihan. Gusto kong magtanong pa, pero hinintay niya akong umalis, hinintay ng kamay niya ang pintuan. Umuwi ako. Ang supot ng abo at bawang ay mahigpit na hawak ko. Pagdating sa kubo, sinunod ko ang sinabi ni Aling Nida. Hinintay ko ang bawat sulok ng pintuan at pinudburan ng abo. Pero ang pananabik sa dibdib ko ay lumakas. Parang may kawit na hinintay akong hilahin patungo sa balete. "Bakit ganito?" bulong ko habang naglalakad-lakad sa loob ng kubo, hinintay na mawala ang pakiramdam. Napansin ni Lolo ang panginginig ng mga kamay ko. "Ana, magpahinga ka," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ngumiti ako, pilit, pero hindi ko sinabi ang tungkol kay Aling Nida o sa babala niya. Ayokong isipin niya na nawawala na ako sa katinuan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Hawak ko ang supot ng abo at bawang, hinintay na protektahan ako nito. Pero narinig ko ulit ang pagaspas. Mas malakas ngayon, mula sa bubong ng kubo. Parang may malaking ibon o isang bagay na mas mabigat na hinintay ang tamang oras. "Sino yan?" sigaw ko, basag ang boses ko sa takot. Walang sumagot, pero ang ugong mula sa balete ay naroon ulit. Ngayon ay parang isang awitin sa loob ng ulo ko. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana, hinintay na walang makita. Pero nandyan siya, si Elias, nakatayo sa tabi ng balete, ang mga mata niya'y mahinang kumikinang sa ilalim ng buwan. "Ana, halika," tawag niya. Ang boses niya ay matamis, pero mali, parang hinintay akong sumunod. Mabilis kong isinara ang bintana. Ang puso ko'y tumitibok ng parang hinintay ang pagtakas. Nilingon ko ang pintuan at doon ko nakita. Ang abo na binudburan ko ay kumikinang ng mahina, pero biglang nagkagulo. Parang may humihip dito mula sa labas. Parang may pumuslit. Hinintay ang loob ng kubo. Ang pananabik ay biglang lumakas. Hinintay akong lumabas. Pero ang babala ni Aling Nida ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang medalya sa leeg ko'y parang naging yelo, hinintay ang balat ko. Ang ugong ay hindi tumigil, at ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong sumuko. "Huwag kang lalabas, Ana," bulong ng boses mula sa dilim. Ang hangin sa loob ng kubo ay biglang naging mabigat. Parang may libu-libong mata ang nakatitig sa akin mula sa mga sulok na hindi ko makita. Mahigpit kong hinawakan ang supot na ibinigay ni Aling Nida. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang bumubulong. "Santo Niño, iligtas mo ako." Biglang tumigil ang pagaspas sa bubong, pero ang awitin sa loob ng ulo ko ay lumakas. Ang pangalan ko'y parang hinabi sa isang sumpa, paulit-ulit, hinintay akong sumagot. Lumapit ako sa pintuan, hinintay na makita ang abo na binudburan ko. Pero wala na ito, nawala. Hinintay ng hangin,
At sa lupa ay may kakaibang mga guhit, parang mga spiral na hinintay akong malaman ang kahulugan. Ano to? Bulong ko. Ang boses ko'y basag sa takot. Sa mahinang liwanag ng gasera, napansin ko ang isang bagay sa pulso ko. Isang marka, mahina ang anyo, parang paniki, at mainit sa haplos. Hindi totoo to, sabi ko sa sarili ko. Kinuskos ko ito ng tubig mula sa planggana, pero lalo lang itong sumakit, parang buhay, hinintay ang dugo ko. Si Lolo Isko ay natutulog pa, humihilik sa duyan, hindi alam ang mga anino na parang yumayakap sa kubo. Gusto ko siyang gisingin, sabihin ang lahat, ang marka, ang boses, ang takot. Pero parang may humawak sa paa ko. Hinintay akong manatili sa sahig. Ana, bakit ka natatakot? Bulong ko sa sarili ko. Pilit na kinakalmahan ang puso ko, pero ang bawat tibok ay parang hinintay ang isang bagay na darating. Nang sumikat ang araw, itinago ko ang marka sa ilalim ng mahabang manggas ng damit ko. Nagpasya akong pumunta sa palayan, hinintay na mawala ang takot sa pagtatrabaho. Ang init ng araw ay dapat nagpapakalma, pero habang nagtatanim ako, bumalik ang pananabik. Mas matalim ngayon, hinintay akong pumunta sa balete. Ang mga paa ko'y parang may sariling isip, dahan-dahang naglalakad patungo sa puno. Doon ko siya nakita ulit. Si Elias, nakaupo sa ilalim ng balete, hinintay ang isang bolo na hinintay niya ng hasa. Ang ngiti niya ay masyadong malapad, parang hinintay akong makita ito. Ana, hindi mo kailangang matakot, sabi niya. Ang boses niya ay malambot pero may halong kakaiba, parang hinintay akong maniwala. Lumapit siya, at ang anino niya ay lumaki, parang may pakpak na kumikislap kahit sa liwanag ng araw. Ang marka sa pulso ko'y biglang sumakit, parang hinintay ang presensya niya. Anong ginagawa mo sa akin? Sigaw ko, pero tumawa lang siya, mababa at malalim, parang hinintay ng lupa ang boses niya. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Ang awitin sa ulo ko'y naging sigaw. Hinintay akong sumuko. Ang bawat hakbang ay parang laban, pero ang pananabik ay hindi nawala. Parang hinintay akong bumalik kay Elias. Pagdating sa kubo, nakatayo si Lolo sa pintuan, hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at ang boses niya ay nanginginig nang sabihin niya, Ana, may nakita ako kagabi. Hindi niya tinapos ang sinabi niya. Ang mga mata niya ay biglang napako sa pulso ko, kung saan ang marka ay mahinang, kumikinang, parang hinintay ang liwanag ng araw. Lolo, ano po to? Tanong ko. Ang boses ko'y halos hindi marinig, pero hindi siya sumagot. Ang mga daliri niya ay hinintay ang rosaryo, at ang mga mata niya ay parang hinintay ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang marka sa pulso ko'y lalong sumakit. Parang hinintay akong aminin ang isang bagay. Ang kubo ay tahimik, pero ang hangin ay mabigat ulit. Parang hinintay ang susunod na mangyayari. Ang supot ni Aling Nida ay nasa bulsa ko, pero parang walang silbi ito ngayon. Ang awitin sa ulo ko ay hindi tumigil, at ang pangalan ko'y parang hinintay ng mga anino. Hinintay ko si Lolo na magsalita, pero ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang narinig ko. Ang marka sa pulso ko'y parang nag-apoy, hinintay akong sumigaw, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang mga anino sa paligid ay parang hinintay akong lumingon, pero alam ko, hindi ko dapat gawin. Ana, huwag kang lilingon, sabi ni Lolo. Ang boses niya ay puno ng takot. Ang marka sa pulso ko'y kumikibot, parang may sariling buhay, at ang hangin sa loob ng kubo ay parang puno ng boses na hindi sa akin. Mabilis kong hinintay ang manggas ko para itago ang marka, pero ang mga mata ni Lolo ay nanatiling nakapako sa akin. Parang hinintay ang isang sagot na hindi ko maibigay. Ana, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ang mga mata niya ay puno ng takot, parang nakita niya ang isang bagay na hindi ko makita. Napaso lang po sa pagluluto, sabi ko. Pilit na ngumiti, pero alam ko na hindi siya naniniwala. Ang awitin sa loob ng ulo ko ay lumakas, parang tibok ng puso sa mga ugat ko. Hinintay akong sumuko. Kailangan ko ng tulong, bulong ko, sa sarili ko. At bago pa makapagsalita ulit si Lolo, lumabas ako ng kubo.
Hinintay ang daan patungo kay Aling Nida. Ang mga paa ko'y mabigat, pero ang pananabik ay mas malakas. Hinintay akong magmadali. Pagdating sa kubo ni Aling Nida, mas madilim ito kaysa sa naaalala ko. Ang amoy ng insenso ay makapal, parang hinintay akong malunod dito. Ang mga anting-anting sa kisame ay gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga mata ni Aling Nida ay agad na napako sa pulso ko. "Ana, hinintay ka niya," sabi niya. Ang boses niya ay mababa, parang hinintay na may makarinig. Hinintay ko siyang magpaliwanag, pero kinuha niya ang 7 kandila at sinindihan ang mga ito habang bumubulong ng mga dasal sa lumang Tagalog na hindi ko naintindihan. "Hindi siya tao, Ana. Aswang siya at ikaw ang gusto niya," sabi niya. At ang tiyan ko'y parang bumagsak. "Aswang? Paano?" tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Kinuha niya ang isang maliit na palayok at pinudbura ng asin ang marka sa pulso ko. Napasigaw ako. Ang hapdi ay parang apoy na hinintay ang laman ko. "Huwag kang lalapit sa balete," babala niya, habang inaabot sa akin ang isang krus na gawa sa kawayan. "Hinintay ka niya roon, Ana. Huwag kang magpapadala." Tumango ako, pero ang pananabik ay parang kumakalmot sa dibdib ko. Hinintay akong tumakbo pabalik sa balete. Umuwi ako. Ang krus na kawayan ay mahigpit kong hinawakan, pero ang bawat hakbang ay parang laban. Pagdating sa kubo, nagtago ako sa kwarto ko. Hinintay na mapayapa ang isip ko. "Diyos ko, bakit ako?" Iyak ko habang hinintay ang krus sa dibdib ko. Ang marka sa pulso ko'y lalong kumibot, at ang paningin ko'y biglang lumabo. Ang mukha ni Elias ay sumilay sa isip ko. Ang mga mata niya ay itim na parang gabi. Hinintay akong lumapit. Narinig ko ang pagaspas sa labas, mas malakas kaysa dati, at pagkatapos ay isang katok sa pintuan. "Ana, buksan mo!" Tawag ng boses ni Elias. Malambot pero may halong utos, parang hinintay akong sumunod. Mahigpit kong hinintay ang krus, bumubulong ng dasal, pero ang pintuan ay biglang nayanig, parang may humihila rito. Hindi ako natatakot. Sigaw ko, kahit na ang boses ko'y nanginginig sa bawat salita. Biglang tumigil ang pagyanig, pero ang awitin sa dugo ko ay lumakas. Hinintay akong buksan ang pintuan. Ang mga kamay ko'y parang may sariling isip, dahan-dahang lumalapit sa trangka, kahit na ang puso ko'y hinintay akong tumigil. Hinintay ko ang sarili ko na lumaban, pero ang pananabik ay masyadong malakas, parang hinintay akong sumuko. Ang krus sa dibdib ko'y biglang naging mainit, parang hinintay akong magising. Pero ang boses ni Elias, ang awitin sa dugo ko, at ang marka sa pulso ko ay parang hinintay akong maging bahagi ng isang bagay na hindi ko maintindihan. "Ana, hinintay ka niya sa balete," bulong ng boses sa dugo ko. Ang mga daliri ko'y dumampi sa trangka ng pintuan, at ang gabi sa labas ay parang kumikibot sa gutom. Bigla kong hinintay ang kamay ko pabalik. Ang krus na kawayan ay nag-apoy sa palad ko. Parang hinintay akong magising. "Huwag, Ana," bulong ko sa sarili ko, pilit na hinintay ang mga paa ko na umatras. Ang awitin sa dibdib ko ay nakakabingi na. Parang tambol na hinintay ang bawat tibok ng puso ko. Kinuha ko ang lahat ng kandila sa kubo. Ang mga nasa altar, ang mga nasa hapag, at sinindihan ko ang mga ito. Hinintay na mapayapa ang takot ko. "Ama namin," bulong ko, pero ang mga apoy ay kumikislap ng ligaw, parang hinintay ng hangin ang mga ito. Ang bawat salita ng dasal ay parang hinintay ng dilim, at ang marka sa pulso ko'y lalong sumakit, parang hinintay akong sumuko. Biglang nagising si Lolo Isko. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na hawak sa mga daliri. "Ana, anong nangyayari?" tanong niya. Ang boses niya ay matigas, pero narinig ko ang takot doon. Hindi ko na kaya pang magsinungaling. "Lolo, may sumusunod sa akin," iyak ko, at hinintay ko ang manggas ko para ipakita ang marka. Ang mukha niya ay biglang namutla, parang hinintay ng anino ang dugo niya. "Kailangan natin si Aling Nida, ngayon na," sabi niya, at mabilis niyang kinuha ang bolo mula sa dingding. Tumakbo kami sa dilim, ang gabi ay puno ng mga pagaspas, parang mga pakpak na hinintay kaming habulin. Ang mga paa ko'y parang hinintay ng lupa, pero ang takot ay mas malakas. Hinintay akong magpatuloy. Pagdating sa kubo ni Aling Nida, handa na siya.
Ang altar niya'y kumikinang sa mga kandila at anting-anting. At ang amoy ng insenso ay parang hinintay akong malunod. Ana, hinintay ka niya matagal na, sabi niya. Ang boses niya ay mabigat, parang hinintay ang isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Lumapit siya sa akin, hinintay ang pulso ko, at ibinuhos ang langis sa marka. Ang hapdi ay parang apoy, at ang marka ay parang gumalaw, hinintay akong labanan ito. Siya ang binatang umibig sa'yo, sabi ni Aling Nida, at ang mga mata niya ay parang hinintay akong maintindihan. At gusto kanyang gawing tulad niya. Nanginig ang buong katawan ko. Paniki? Ako? Bulong ko? Ang boses ko'y halos hindi marinig. Tumango siya, hinintay ang kamay niya sa isang pulang tela na itinali niya sa braso ko. Kailangan nating labanan siya bago katuluyang magbago, sabi niya, at nagsimula ang ritual. Ang usok mula sa insenso ay umikot sa paligid. Ang mga dasal niya ay parang hinintay ng hangin, at hinintay niya ang isang punyal na isinawsaw sa banal na tubig. Pero ang pananabik ay biglang lumakas, parang hinintay akong takasan ng ritual. Nakita ko si Elias sa labas ng bintana, ang mga pakpak niya ay buong nakabuka na, ang mga mata niya ay kumikinang sa dilim. Ana, sumama ka na, tawag niya. Ang boses niya ay parang hinintay akong sumunod. Ang katawan ko'y biglang gumalaw, hinintay ang pintuan kahit na ang isip ko'y sumisigaw na wag. Lolo! Sigaw ko at bigla niya akong hinintay, ang bolo niya'y nakataas, hinintay ang anino sa labas. Ang mga kandila sa altar ay biglang namatay at ang usok ay parang hinintay akong kainin. Ang marka sa pulso ko'y nag-apoy, hinintay akong sumigaw, pero hinintay ko ang sarili ko na lumaban. Ang boses ni Elias ay patuloy, hinintay akong buksan ang pintuan. Ana, hindi mo kailangang labanan, sabi niya. At ang bawat salita ay parang hinintay ang dugo ko. Pero ang krus sa dibdib ko, ang pulang tela sa braso ko, at ang bolo ni Lolo ay hinintay akong manatili. Ana, huwag kang magpapadala, sabi ni Aling Nida. Ang boses niya ay parang punyal sa dilim. Ang bolo ni Lolo ay kumikinang sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, pero ang katawan ko'y patuloy na hinintay ang dilim. Sumigaw ako, hinintay ang sarili ko na lumaban. Pero ang marka sa pulso ko'y parang hinintay akong pilasin. Ana, lumaban ka! Sigaw ni Lolo. Hinintay ako sa sahig. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa balikat ko. Ang boses ni Aling Nida ay lumakas. Ang mga dasal niya ay parang hinintay ang awitin sa dugo ko. Hinintay niya ang punyal sa hangin, hinintay ang asin, at abo na ibinudburan niya sa paligid. Huwag kang susuko, Ana, sabi niya. Ang mga mata niya ay puno ng laban. Ang mga kandila sa altar ay biglang nagliyab, pero isa-isa silang namatay, hinintay kaming lunurin ng dilim. Ang pagaspas ay naroon na sa lahat ng dako, parang bagyo ng mga pakpak na hinintay ang kubo. Elias, umalis ka? Sigaw ko. Mahigpit na hinintay ang krus na kawayan. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw, mas malapit na, parang nasa loob na ng kubo. Ana, akin ka na, bulong niya, at ang boses niya ay parang yumakap sa puso ko, hinintay akong sumama. Ang mga paa ko'y nanginginig, hinintay akong tumakbo patungo sa kanya. Hinintay ni Aling Nida ang pulang tela sa braso ko, hinintay itong itali ng mas mahigpit, habang nagdadasal siya sa wikang hindi ko naintindihan. Biglang tumigil ang hapdi ng marka, pero ang paningin ko'y nagbago, parang nakikita ko sa mga mata ni Elias. Ang baryo ay maliit at marupok mula sa taas, at ang katawan ko'y kumikinang, parang hinintay bilang biktima. Hindi ako sayo, sigaw ko at biglang bumalik ang paningin ko, hinintay ang kubo. Hinintay ni Lolo ang bolo sa hangin, at may narinig kaming matinis na hiyaw mula sa labas. Sinindihan ni Aling Nida ang isang bagong kandila, at ang apoy nito'y nanatiling matatag, hinintay kaming bigyan ng liwanag. Ana, kailangan mong tawagin ang Diyos, sabi niya. Hinintay ang isang rosaryo sa kamay ko. Nagdasal ako, hinintay ang mga luha na tumulo, pero ang pananabik ay naroon pa rin, mahina pero buhay. Biglang tumigil ang ritual. Ang mukha ni Aling Nida ay mabigat, parang hinintay ang isang masamang balita. Hindi natin siya natalo,
sabi niya. Ang boses niya'y puno ng pagkabigo. Kailangan ng mas malakas na orasyon. Hinintay niya ang isang maliit na bote ng banal na tubig at inabot ito sa akin. Inumin mo to pag nasa balet ka? Sabi niya. At ang mga mata niya'y hinintay akong sumang-ayon. Tumango ako, pero ang takot ay parang hinintay akong kainin. Ang gabi ay biglang naging tahimik, pero nararamdaman ko siya. Si Elias, hinintay. Ako sa labas, hinintay ang tamang oras. Ang bote ng banal na tubig ay malamig sa kamay ko, pero ang awitin sa dugo ko ay parang hinintay akong lumapit sa balete. Ang rosaryo sa kamay ko'y parang hinintay akong magdasal ulit, pero ang mga salita ay parang nawala sa isip ko. Ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong lumingon, at ang marka sa pulso ko'y kumikibot, hinintay akong sumuko. Hinintay ko si Lolo at Aling Nida na magsalita, pero ang katahimikan ay mas malakas. Ang kubo ay parang hinintay ang susunod na mangyayari at ang bawat segundo ay parang hinintay akong gumalaw. Ang boses ni Elias ay nanatili sa isip ko, hinintay akong buksan ang pintuan pero ang krus, ang rosaryo at ang banal na tubig ay hinintay akong lumaban. Ana, sa balete kanya hinintay, sabi ni Aling Nida. Ang mga mata niya ay puno ng babala. Ang bote ng banal na tubig ay malamig sa kamay ko, pero ang tawag ng balete ay parang hinintay ang pangalan ko sa bawat paghinga ko. Nauwi kami ni Lolo mula sa kubo ni Aling Nida. Ang rosaryo ay mahigpit na nakakapit sa kamao ko. Ana, huwag kang lalabas. Babala niya. Ang boses niya ay basag sa takot. Parang hinintay ang isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Pero ang awitin ay bumalik. Mas malakas? Parang oyayi na hinintay akong patulugin patungo sa gubat. Nagtago ako ng bote sa ilalim ng unan ko. Hinintay na bigyan ako ng lakas ng Diyos. Santo Niño, gabayan mo ako, bulong ko. Pero ang bawat salita ay parang hinintay ng dilim. Sa hating gabi, nagising ako. Ang mga paa ko'y nasa sahig na, parang hinintay akong maglakad. Bakit ganito? Bulong ko, hinintay ang sarili ko na lumaban sa pananabik na hinintay akong tumakbo sa balete. Ang marka sa pulso ko'y mahinang, kumikinang, kumikibot kasabay ng ugong ng puno. Sa isip ko, nakita ko si Elias. Ang mga pakpak niya, ang ngiti niya, ang mga mata niya'y nangangako ng kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Hindi totoo to, sabi ko. Hinintay ang banal na tubig mula sa bote at ibinuwis ito sa mukha ko. Ang hapdi ay parang hinintay ang balat ko. Pero nanatili akong gising, mahigpit na hinintay ang rosaryo. Ang bawat butil nito ay parang hinintay akong maniwala, pero ang awitin sa dugo ko ay hinintay akong sumuko. Nang sumikat ang araw, hindi ko na kaya ang bigat ng katahimikan. Kinuha ko ang bote mula sa ilalim ng unan at naglakad patungo sa balete. Hinintay ang tapang na hindi ko sigurado kung akin. Ang mga ugat ng puno ay parang buhay. Gumagapang patungo sa akin. Hinintay akong hawakan sila. Ang hangin ay puno ng amoy ng lupa at sampagita, pero may halong maasim, parang hinintay ang dugo ko. Ana, narito ka na. Kumanta ang boses ni Elias mula sa mga sanga sa itaas, malambot pero puno ng pangako. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Hinintay ang bote sa bulsa ko. Umalis ka, Elias. Sigaw ko, pero ang boses ko'y mahina, parang hinintay ng puno ang takot ko. Ang balete ay umugong, ang mga dahon nito'y kumakaway na parang mga bulong. Hinintay ko ang bote ng banal na tubig at ibinuhos ito sa mga ugat ng puno. Biglang sumigaw ang lupa, hinintay ang usok na umangat mula sa mga ugat. Hindi mo ako kukunin, sigaw ko, at sa unang pagkakataon, nararamdaman ko ang lakas sa boses ko. Hinintay ang sarili ko na lumaban. Ang marka sa pulso ko'y sumakit, pero parang gumaan ang dibdib ko. Hinintay ang awitin na unti-unting nawawala. Pero noon siya lumitaw, si Elias, ang mga pakpak niya ay malawak at itim. Ang mukha niya ay hindi na tao. Ana, akin ka. Ungol niya, ang mga kuko niya ay hinintay akong abutin. Hinintay ko ang bote at ibinato ito sa kanya. Sumigaw siya. Ang anyo niya ay kumikislap, parang hinintay ng banal na tubig ang katawan niya. Ang balete ay nayanig.
Ang mga dahon ay bumagsak na parang ulan, hinintay ang lupa. Tumakbo ako, ang rosaryo ay hinintay ang leeg ko. Kumakaway habang tumatakbo ako. Ang puso ko'y puno ng pag-asa at takot. Hinintay ang kubo, hinintay si Lolo, hinintay ang kaligtasan. Pero ang ugong ng balete ay nanatili sa likod ko, hinintay akong bumalik. Ang marka sa pulso ko'y kumikibot pa rin, pero mas mahina na. Hinintay akong maniwala na may laban pa ako. Ang gubat ay tahimik, pero ang bawat sanga ay parang hinintay akong tawagin muli. Ang boses ni Elias ay nanatili sa hangin, hinintay akong sumagot. Pero hinintay ko ang sarili ko na tumakbo, hinintay ang liwanag ng araw. Ana, hindi pa tapos ang laban, bulong ng hangin mula sa balete. Ang ugong ng balete ay unti-unting nawala. Pero ang hiyaw ni Elias ay sumunod sa akin hanggang sa kubo. Mabilis kong nilock ang pinto, hinintay ang hininga ko na humupa habang ang rosaryo ay bumaon sa palad ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hinintay ang susunod na mangyayari. Ana, anong nangyari? Tanong ni Lolo. Ang bolo niya'y hawak pa rin, ang mga mata niya'y puno ng pag-aalala. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak, at hinintay ko ang lakas na sabihin ang lahat. Ang balete, ang banal na tubig, ang tunay na anyo ni Elias. Ang mukha ni Lolo ay tumigas, parang hinintay ang isang laban na alam niyang darating. Kailangan natin itong tapusin, sabi niya. Mabilis na kinuha ang asin at bawang mula sa kusina. Ang marka sa pulso ko ay mas mahina na, pero naroon pa rin, nangangati na parang sugat na hinintay ang hapdi. Bakit hindi nawawala? Bulong ko, ang takot ay unti-unting bumabalik. Parang hinintay akong kainin muli. Ang pananabik ay humina, pero nanatili ito, parang anino sa mga buto ko, hinintay akong sumuko. Sinindihan ko ang mga kandila sa altar, hinintay ang ama namin na bigyan ako ng lakas, pero ang hangin sa kubo ay muling naging mabigat, parang hinintay ang isang bagay na darating. Lolo, natatakot ako. Amin ko, ang boses ko'y nanginginig. Yumakap siya sa akin. Ang mga kamay niya ay magaspang pero mainit. Hinintay akong pakikalmahan. Kaya natin to, Ana, sabi niya. At ang mga salita niya ay parang hinintay akong maniwala. Sa hating gabi, bumalik ang pagaspas. Mas mahina ngayon. Parang babala. Hinintay akong sumilip. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hinintay na walang makita. Pero ang marka sa pulso ko'y biglang kumibot. Parang hinintay ang presensya sa labas. Hindi pa tapos to, bulong ko. Mahigpit na hinintay ang rosaryo. Hinintay ko ang sarili ko na manatili. Pero ang bawat butil ng rosaryo ay parang hinintay akong magdasal ng mas malakas. Nanaginip ako noon gabing iyon. Si Elias, ang mga pakpak niya'y yumakap sa akin. Ang boses niya'y nangangako ng kalayaan, ng kapayapaan na hindi ko maipaliwanag. Ana, sumama ka na, bulong niya. At ang mga mata niya ay parang hinintay akong sumunod. Nagising ako na sumisigaw, ang mga kandila sa altar ay namatay na, at ang kwarto ay malamig, parang hinintay ang yelo sa balat ko. Santo Niño, tulungan mo ako. Dasal ko, hinintay ang banal na tubig mula sa bote at ibinuwis ito sa marka sa pulso ko. Ang hapdi ay parang hinintay ang laman ko. Pero ang pananabik ay gumalaw muli, hinintay akong lumapit sa bintana. Sumilip ako at doon siya nakatayo. Si Elias muli sa anyo ng tao. Ang mga mata niya ay parang nanghihingi. Hinintay akong magtiwala. Ana, hindi mo kailangang labanan ako, sabi niya. Ang boses niya ay malambot, pero may bigat na hinintay akong sumama. Mabilis kong isinara ang mga bintana. Hinintay ang sarili ko na lumaban, pero ang puso ko'y parang hinate. Bahagi ko'y hinintay siyang buksan ang pinto. Sumama sa kanya, sumuko sa pangako niya. Pero ang boses ni Lolo ay umalingaw-ngaw sa isip ko, hinintay akong manatili. Mahigpit kong hinintay ang rosaryo, ang bawat butil ay parang hinintay akong magdasal, hinintay, akong huwag sumuko, ang gabi ay tahimik, pero ang marka sa pulso ko'y nanatiling buhay, hinintay akong malaman ang susunod na mangyayari. Ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong lumingon, at ang bawat tunog, ang tik-tik ng kawayan,
Ang mahinang pagaspas ay parang hinintay akong tawagin muli. Hinintay ko ang umaga, pero ang dilim ay parang hinintay akong kainin. Ang rosaryo ay nanatili sa kamay ko, at ang boses ni Elias ay nanatili sa isip ko. Hinintay akong sumagot. Pero hinintay ko ang sarili ko na lumaban. Hinintay ang liwanag na magpapakita ng daan. Ana, kailangan mong tapusin to, sabi ni Lolo. Ang bolo niya ay hawak pa rin. Ang mga bintana ay nayanig. At ang boses ni Elias ay bumulong sa mga siwang, parang hinintay ang puso ko. Ana, hindi mo kailangang mag-isa, sabi niya. Ang tono niya ay malambot, halos mapagmahal, parang hinintay akong maniwala. Pinilit ko ang likod ko laban sa dingding, ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko. Bakit mo to ginagawa? Sigaw ko. Ang boses ko'y basag sa sakit at takot. Ang marka sa pulso ko'y kumikibot. At sa isang sandali, naramdaman ko ang sakit niya, ang pananabik niya. Parang hinintay akong maawa. Hindi ko gusto to, bulong ko. Nalilito sa sariling puso. Ang pananabik ay naroon pa rin. Pero may bago, parang kasalanan o baka pag-ibig. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bawat salita ni Elias ay parang hinintay akong magbago. Si Lolo ay natutulog. Hindi alam ang boses na hinintay akong hatiin. Sinindihan ko ang isang kandila, pero mahina ang apoy nito, parang hinintay ang dilim. Ama namin, dasal ko. Pero ang mga salita ni Elias ay nanatili. Parang pangako ng isang kasintahan. Diyos ko, bakit parang totoo ang nararamdaman ko? Iyak ko, hinintay ang sarili ko na maunawaan. Naalala ko ang ngiti niya sa palengke, kung paano ito nagpainit sa akin bago nagsimula ang bangungot. Totoo bang halimaw siya? Umiling ako, hinintay ang banal na tubig at ibinuwis ito sa mukha ko. Ang hapdi ng marka ay parang hinintay akong magising, hinintay akong lumaban. Hindi ako magpapadala, sabi ko. Mahigpit na hinintay ang krus na kawayan. Pero ang pagaspas ay lumakas, at ang mga bintana ay nayanig ng mas malakas. Ana, buksan mo? Tawag ni Elias. Pero ngayon, ang boses niya ay parang ungol, hinintay akong sumunod. Sumilip ako sa siwang ng bintana, at doon ko nakita. Ang mga mata niya ay itim na itim. Ang mga pakpak niya ay kumikibot sa dilim. Ang puso ko'y bumagsak. Hindi na siya tao. Hindi na talaga. Hinintay ko ang asin mula sa hapag at ibinudburan ito sa sahig. Hinintay ang mga dasal na itinuro ni Aling Nida. Santo Niño, iligtas mo ako. Bulong ko, paulit-ulit, hinintay ang bawat salita na maging totoo. Biglang tumigil ang pagyanig ng mga bintana, pero ang pananabik ay biglang lumakas, parang hinintay ng katawan ko na magtaksil. Ang mga paa ko'y hinintay akong lumapit sa pinto, pero hinintay ko ang sarili ko na manatili. Kailangan ko si Aling Nida ulit, desisyon ko. Hinintay ang umaga para makalabas. Nang sumikat ang araw, dahan-dahan akong lumabas ng kubo. Ang rosaryo at krus ay mahigpit na hawak ko. Pero ang baryo ay parang iba na. Ang bawat anino ay parang may matang nakatitig, hinintay akong madapa. Ang mga puno ng niyog ay tahimik, pero ang hangin ay mabigat, parang hinintay ang susunod na mangyayari. Ang marka sa pulso ko'y kumikibot pa rin, hinintay akong sumuko. Pero ang bawat hakbang patungo sa kubo ni Aling Nida ay parang laban. Ang mga mata ni Elias ay nanatili sa isip ko, ang ngiti niya, ang boses niya, at ang sakit na naramdaman ko sa kanya. Pero ang kanyang tunay na anyo, ang mga pakpak, ang mga kuko, ay hinintay akong matakot. Ang gubat ay tahimik, pero ang bawat sanga ay parang hinintay akong tawagin. Ang rosaryo sa kamay ko'y parang hinintay akong magdasal ng mas malakas, at ang krus ay hinintay akong maniwala. Pero ang pananabik, ang pagtataksil na nararamdaman ko sa sarili ko, ay hinintay akong magbago. Ana, kailangan mong lumaban bago ka tuluyang mawala. Sabi ng boses ni Aling Nida sa isip ko. Ang umaga ay kulay abo at ang anino ng balete ay parang hinintay akong abutin. Umaabot patungo sa akin mula sa di kalayuan. Tumakbo ako patungo sa kubo ni Aling Nida. Ang krus na kawayan ay kumakaway sa dibdib ko. Hinintay ang bawat hakbang ko. Ang hangin ay mabigat,
puno ng amoy ng lupa at bulaklak na hinintay ang ulan. Pagdating ko, nakatayo si Aling Nida sa pintuan, ang mga mata niya ay naniningkit na parang hinintay akong makita. "Ana, bakit ka bumalik?" tanong niya. Pero bago pa ako makasagot, hinintay ko ang manggas ko at ipinakita ang marka sa pulso ko. Mahina pa rin. Pero buhay, hinintay akong sumuko. "Hindi nawawala, Aling Nida," sabi ko. Ang boses ko'y puno ng pag-asa at takot. Tumango. Siya, ang mukha niya'y mabigat. Parang hinintay ang isang laban na alam niyang darating. "Kailangan nating tapusin to sa balete," sabi niya. At mabilis siyang hinintay ang mga damo, isang punyal, at isang maliit na bote ng langis mula sa altar niya. Ang mga anting-anting sa kisame ay gumagalaw. Hinintay ang hangin na wala naman. Naglakad kami patungo sa balete. Ang mga paa ko'y parang hinintay ng lupa, at ang amoy ng nabubulok ay bumabalot sa paligid, parang hinintay ang dugo ko. Ang puno ay nakatayo, tahimik pero buhay. Ang mga ugat nito'y parang hinintay akong hawakan. "Ana, kailangan mong tawagin siya," sabi ni Aling Nida, habang hinintay niya ang isang bilog ng asin sa paligid namin. Natigilan ako. Ang takot ay parang hinintay akong lunurin. "Elias, lumabas ka." Sigaw ko, ang boses ko'y nanginginig, hinintay ang dilim na sumagot. Ang balete ay nayanig, ang mga dahon nito'y bumulong, at bigla siyang lumitaw. Si Elias, ang mga pakpak niya'y malawak at itim, ang mukha niya'y halo ng tao at halimaw. Hinintay akong matakot. "Ana, akin ka na," ungol niya. Ang boses niya'y parang hinintay ang kaluluwa ko. Hinintay ni Aling Nida ang langis at ibinuhos ito sa lupa. Ang mga dasal niya'y umalingaw-ngaw sa gubat. Ang marka sa pulso ko'y nag-apoy. At napasigaw ako. Hinintay ang sakit habang bumagsak ako sa lupa. "Lumaban ka, Ana?" sigaw ni Aling Nida. Hinintay ang punyal sa hangin. Parang hinintay ang anino ni Elias. Mahigpit kong hinintay ang rosaryo. Ang mga butil nito'y parang hinintay akong magdasal. "Ama namin," bulong ko, hinintay ang bawat salita na maging totoo. Lumusob si Elias. Ang mga kuko niya'y hinintay akong abutin. Pero hinintay ni Aling Nida ang banal na tubig at ibinato. Ito sa kanya. Sumigaw siya, ang anyo niya'y nagbaluktot, parang hinintay ng tubig ang katawan niya. "Hindi mo ako kukunin," sigaw ko, at sa unang pagkakataon, ang boses ko'y matatag, hinintay ang sarili ko na lumaban. Ang pananabik ay humina, at ang marka sa pulso ko'y unti-unting nawala. Hinintay akong maniwala. Hinintay ni Aling Nida ang isang bagong pulang tela at itinali ito sa pulso ko. Ang mga dasal niya'y tumataas, parang hinintay ang langit. Ang balete ay umungol, ang mga ugat nito'y parang umatras, hinintay ang lupa. Ang mga mata ni Elias ay nakapako sa akin. Unay nang hihingi, pagkatapos ay galit. "Ana!" sigaw niya. Ang boses niya'y parang hinintay ang gubat bago siya nawala sa dilim. Ang hangin ay biglang naging tahimik, pero ang balete ay nanatiling buhay. Hinintay akong tawagin muli. Ang rosaryo sa kamay ko'y parang hinintay. Akong magdasal, at ang pulang tela ay hinintay akong manatili. Ang marka ay mas mahina na, pero naroon pa rin. Hinintay akong malaman ang susunod na mangyayari. Hinintay ko si Aling Nida na magsalita, pero ang mga mata niya ay parang hinintay ang isang bagay na hindi ko makita. Ang gubat ay tahimik, pero ang bawat sanga ay parang hinintay akong bumalik. "Ana, hindi pa tapos ang sumpa," sabi ni Aling Nida. Ang boses niya ay mabigat sa dilim. Ang balete ay tahimik na, pero ang puso ko'y patuloy na tumitibok kasabay ng huling hiyaw ni Elias na parang hinintay pa rin akong tawagin. Bumagsak ako sa loob ng bilog ng asin. Ang kamay ni Aling Nida ay nasa balikat ko. Hinintay akong pakikalmahan. "Tapos na, Ana?" sabi niya. Pero ang mga mata niya ay maingat, parang hinintay ang isang bagay na hindi pa natin nakikita. Ang marka sa pulso ko'y halos hindi na makita. Isang mahinang peklat na lang, pero ang katawan ko'y mabigat, parang may natirang hinintay sa dugo ko. "Salamat, Aling Nida," bulong ko. Mahigpit na hinintay ang rosaryo. Ang bawat butil nito'y parang hinintay akong maniwala. Naglakad kami pabalik sa kubo. Ang bukang liwayway ay unti-unting sumisikat. Pero ang baryo ay parang iba. Masyadong tahimik. Parang hinintay ang hininga nito.
Ang mga puno ng niyog ay nakatayo. Pero ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Hinintay ang hangin na wala. Pagdating sa kubo, nakatayo si Lolo sa pintuan, ang bolo niya ay nakapatong sa hapag. "Ana, buhay ka pa," sabi niya. At mabilis niya akong niyakap. Ang mga kamay niya ay magaspang pero puno ng init. Umiiyak ako habang hinintay ko ang lahat, ang ritual, ang tunay na anyo ni Elias, ang laban sa balete. Hindi na siya babalik, sabi ko. Hinintay na totoo ang mga salita ko. Pero ang pananabik ay naroon pa rin. Isang mahinang bulong sa dugo ko. Hinintay akong sumagot. "Kailangan mong maging malakas," sabi ni Lolo. Ang boses niya ay matatag. Parang hinintay akong maniwala. Tumango ako. Hinintay ang banal na tubig mula sa bote at ibinuwis ito sa peklat sa pulso ko. Hindi na ito sumakit. Pero nangangati pa rin, parang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Ang rosaryo sa kamay ko ay parang hinintay akong magdasal at ang krus na kawayan ay hinintay akong manatili. Nang gabing iyon, sinindihan ko ang mga kandila sa altar, hinintay ang ama namin na bigyan ako ng kapayapaan. Pero ang hangin sa kubo ay muling naging mabigat. Parang hinintay ang isang bagay na darating. Diyos ko, tapos na ba talaga? Bulong ko, nakatitig sa peklat sa pulso ko. Ang pagaspas ay nawala na. Pero pakiramdam ko'y may nakatitig pa rin. Hinintay akong lumingon. Nanaginip ako noon gabing iyon. Si Elias, ang mga pakpak niya ay sira. Ang mga mata niya ay muling tao. Puno ng sakit at pag-ibig. "Ana, mahal, kita?" sabi niya. Bago siya unti-unting nawala sa dilim. Nagising ako. Ang mga luhay basa sa pisngi ko. Hinintay ang sarili ko na maunawaan. Parang nagtaksil ako sa kanya. Pero paano ko magagawa iyon sa isang halimaw? O hindi ba siya ganap na halimaw? Ang peklat sa pulso ko'y mahinang kumibot. Hinintay akong malaman ang sagot. Mahigpit kong hinintay ang krus na kawayan. Hinintay akong huwag sumuko. Ang bawat butil ng rosaryo ay parang hinintay akong magdasal ng mas malakas. Pero ang bulong sa dugo ko ay nanatili. Hinintay akong tawagin muli. Ang kubo ay tahimik. Pero ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong gumalaw. Ang gabi ay parang hinintay akong kainin. Pero hinintay ko ang sarili ko na lumaban. Ang peklat ay nanatili. Isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Ang boses ni Elias ay nanatili sa isip ko. Ang mga salita niya ay parang hinintay akong magbago. Pero hinintay ko ang Diyos na gabayan ako. Ang rosaryo, ang krus, at ang banal na tubig ay hinintay akong manatili. Pero ang peklat ay hinintay akong malaman ang susunod na mangyayari. Ang baryo ay tahimik. Pero ang bawat hakbang ko ay parang hinintay ng lupa. At ang balete, kahit malayo, ay parang hinintay akong bumalik. "Ana, ang peklat ay hindi lang sa balat," bulong ni Aling Nida sa isip ko. Ang peklat sa pulso ko'y nangangati at isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana ko. Natigilan ako, ang krus na kawayan ay nadulas mula sa kamay ko. Hinintay ang sahig. "Hindi ka babalik," bulong ko, habang sumisilip ako sa mga siwang ng bintana. Walang laman ang labas, tanging ang balete sa dikalayuan, tahimik na parang patay. Hinintay ang gabi. Sinindihan ko ang isang kandila, ang apoy nito'y matatag, pero ang puso ko'y hindi. Ang bawat tibok ay parang hinintay ang isang bagay na darating. Hinintay akong malaman kung tapos na ba talaga ang lahat. "Ana, matulog ka na," tawag ni Lolo mula sa kwarto niya. Ang boses niya ay pagod pero puno ng pag-aalala. Tumango ako, kahit hindi niya makita, at humiga sa banig ko. Pero ang tulog ay nagdala ng bangungot. Ang mukha ni Elias, kalahati ay tao, kalahati ay halimaw, bumubulong ng pangalan ko. Ang mga mata niya ay parang hinintay akong sumama. Ang mga pakpak niya ay yumakap sa akin. Hinintay akong sumuko. Nagising ako sa bukang liwayway. Ang peklat ay mahina, pero buhay pa rin. Hinintay akong matakot muli. Kailangan kong maging matapang, sabi ko sa sarili ko. Hinintay ang walis tingting at nagsimulang magwalis sa bakuran para linisin ang isip. Kasi ang baryo ay parang normal. Ang mga bata ay naglalaro. Ang mga tindera ay sumisigaw sa di kalayuan. Ang amoy ng sariwang isda at saging ay bumabalot sa hangin.
Pero pakiramdam ko'y may mga matang nakatitig, hinintay akong madapa. Sa palengke, bumili ako ng suman, hinintay na maibalik ang isang bagay na normal, isang bagay na akin bago ang lahat ng ito. Ana, parang pagod ka, sabi ng isang tindera. Ang babaeng laging nakangiti kapag bumibili ako. Pilit akong ngumiti. Hinintay ang manggas ko para itago ang peklat. Pagod lang po, sabi ko. Pero ang mga mata ko'y hinintay ang lupa. Hinintay na walang makakita. Umuwi ako. Ang suman ay nasa kamay ko. Pero kahit ang amoy nito'y hindi, na pareho, parang may halong lupa, hinintay ang alaala ng gabing nawala ito. Sa kubo, nagdasal ako. Ang rosaryo ay mainit sa kamay ko. Hinintay ang bawat butil na bigyan ako ng lakas. Ang pananabik ay nawala na, pero ang peklat ay isang paalala. Si Elias ay bahagi ko na kahit paano, hinintay akong malaman kung bakit. Hindi ako magpapadala, sabi ko. Hinintay ang asin at ibinudburan ito sa paligid ng kubo. Parang hinintay ang proteksyon ni Aling Nida. Ang araw ay lumipas ng tahimik. Ang mga alitaptap ay bumalik sa palayan. Pero sa dapit hapon, ang hangin ay muling naging mabigat. Parang hinintay ang ulan na hindi darating. Nakatayo ako sa pintuan, ang krus na kawayan ay hawak ko, hinintay ang anumang darating. Kung babalik ka, Elias, handa ako. Bulong ko, ang boses ko'y matatag, kahit ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang gabi ay tahimik, while oracle ang pagaspas walang bulong, pero ang peklat sa pulso ko'y kumikibot, hinintay akong mag-alinlangan. Ang katahimikan ay parang hinintay akong maniwala na tapos na ang lahat, pero sa kaibuturan ko alam ko, ang kapayapaan ay nagmali. Ang kubo ay tahimik, pero ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong lumingon. Ang rosaryo ay nanatili sa kamay ko. Ang bawat butil ay hinintay akong magdasal, pero ang peklat ay hinintay akong malaman ang katotohanan. Ang baryo ay parang natutulog, pero ang balete, kahit malayo, ay parang hinintay pa rin akong tawagin. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ay parang bago ang bagyo, hinintay akong maghanda. Ana, ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan, sabi ng boses ni Aling Nida sa isip ko. Ang peklat sa pulso ko'y kumikibot at ang gabi ay parang hinintay ang hininga ko, hinintay akong gumalaw. Nakatayo ako sa pintuan, ang krus na kawayan ay mabigat sa kamay ko, habang ang gasera ay nagpapalabas ng mahahabang anino sa dingding. Elias, kung nandyan ka, tapusin na natin to. Bulong ko, ang boses ko'y matatag kahit ang mga daliri ko'y nanginginig. Ang baryo ay tahimik, ang balete ay isang madilim na silweta laban sa buwan, hinintay akong lumapit. Hinintay ko, ang peklat ngayon ay isang mahinang linya na lang, parang pangako o sumpa, hinintay akong malaman ang katotohanan. Aana, matulog ka na, tawag ni Lolo mula sa loob. Ang boses niya ay pagod, pero puno ng pag-aalala. Tumango ako. Kahit hindi niya makita, pero nanatili ako sa pintuan, hinintay ang labas. Ang pag-aspas ay hindi dumating, pero ang hangin ay makapal, parang may hinintay sa dilim. Sinindihan ko ang mga kandila sa altar, hinintay ang ama namin na bigyan ako ng kapayapaan. Diyos ko, salamat, bulong ko, habang ang mga luhay tumulo sa pisngi ko. Ang peklat ay nanatiling tahimik, hindi na kumikibot, pero alam ko, ang anino ni Elias ay nanatili, hindi sa puno, kundi sa akin. Sa mga panaginip ko, nakikita ko ang mukha niya, tao, nanghihingi, ang mga mata niya'y puno ng sakit na hinintay. Akong maunawaan. Ana, mahal kita, sabi niya sa panaginip. At nagising ako na may lungkot sa dibdib ko. Isang puwang na hindi ko maipaliwanag. Mahal din kita. Bulong ko isang beses. Nahihiya sa katotohanan na hinintay akong aminin. Pero ang Elias na minahal ko ay hindi na umiiral. Siya ang binatang nakangiti sa palengke. Pero siya rin ang paniki na hinintay akong kunin. Ang baryo ay nagpatuloy sa buhay nito. Si Lolo ay nag-aalaga ng palayan. Ang mga tindera ay tinutokso ako sa palengke. Ang mga bata ay tumatakbo at tumatawa. Pero dala ko ang peklat, isang paalala ng binatang umibig sa akin at ng halimaw na naging siya.
Pinanatili ko ang krus na kawayan at ang supot ni Aling Nida. Hinintay sa bulsa ko para lang kung sakali. Kung babalik ka, handa ako. Sabi, "Kau sa gabi?" Ang boses ko'y matatag. Hinintay ang dilim na sumagot. Ang balete ay nakatayo pa rin. Tahimik. Pero pakiramdam ko'y may mga mata ito. Hinintay akong lumapit muli. Ang mga alitap-tap ay bumalik sa palayan. Ang mga kuliglig ay umawit. Pero ang bawat tunog ay parang hinintay akong mag-alinlangan. Ang peklat ay nanatili. Isang linya sa balat ko. Isang multo sa dugo ko. Ako si Ana, may peklat pero buhay. Hinintay. Nang bangungot pero malaya. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ay totoo, pero gayon din ang anino sa dugo ko. Ang rosaryo ay nanatili sa kamay ko. Ang bawat butil ay hinintay akong magdasal. Ang kubo ay tahimik, pero ang mga anino sa dingding ay parang hinintay akong lumingon. Ang gabi ay hindi na tumawag, pero ang peklat ay hinintay akong malaman. Hindi kailanman tapos ang laban. Hinintay ko ang umaga, ang liwanag na magpapakita ng daan. Pero sa kaibuturan ko, alam ko, ang balete, si Elias, at ang peklat ay bahagi ko na. Hinintay akong manatili. Ang kapayapaan ay naroon, pero ang multo ay nanatili rin. Hinintay akong maging handa. Hinintay akong maging ako.